Usong-uso sa internet ang paggawa ng mga spoof sa mga personalidad at iba pang balita. Hindi siyempre pinalagpas ng mga Pinoy netizen na gawa ng sarili nilang bersyon ang awayang Tulfo at mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Silipin natin yan sa report ni Cedric Castillo live mula sa Quezon City. Cedric? Yes, Jessica, alam mo kung naaalala natin yung slogan na inilabas ng Department of Tourism na it's more fun in the Philippines. Agad itong kinagat ng publiko sa pamamagitan ng mga memes o spoofs, nakakatawa at maganda naman daw yung naging epekto sa kampanya ng DOT. Pero sa kaso ng sigalot sa pagitan ni Raymart Santiago at ni Mon Tulfo, tila wala naman daw positibong maidudulot ang mga spoof. Kung may reklamo o kailangan ng kakampi at sa internet ka maghahanap, hindi malabong makita ang inimbentong poster na ito ng pinakabago raw na sumbungan ng bayan. Blockbuster baka mo ang problema. Bakit di na lang humingi ng tulong sa mga superhero na tumabo sa takilya? Matapos maging viral sa internet ang video ng banggaan ng celebrity couple na Claudine at Raymart Santiago laban sa broadcaster na si Mon Tulfo, ang true-to-life action sequence na humantong sa sampahan ng reklamo, tila ba by popular demand ay ginagatungan pa ngayong magka-sequel. Natutuwa kasi parang complete representation sila ng expressions ng mga tao. Ano yung naaalala mo na nakita mo? Yung, parang ganun. Sino nakaganon? Yung drawing. Anong sabi dun sa drawing? Parang bad word eh. Hindi na nila dapat ikalat para hindi na magkagulo. Ganun. Pero joke lang daw yan. Joke lang to, hindi dapat. Sa isang pakwelang spoof na promotional material, tunog Mexicano ang sunod na makakabakbakan daw ng ating pambansang kamao. Pero ang pangalan, Claudine. Sa mga adik sa video games, sinauna man ang graphics pero panalo naman daw sa aksyon ang larong ito. Makakapili ka pa ng gagamiting karakter. At ang Ultimate Showdown / Royal Rumble / telenovela, Angkan laban sa Angkan, Thrilla in Naiya. Ang main event, kaapelido naman daw kaya pwede na rin. I've been close friends with Ramon Tulfo since I was a fresh graduate from UP, and Raymart is in some way related to my husband. So I hope for the best. If necessary, I can act as mediator. Ayon kay Professor Jim Naval ng UP Diliman, isa ang parody o parodya sa mga produkto ng malilikot na isip nating mga Pinoy na nag-uugat sa hilig nating tumawa at makisimpatya sa kapwa. O kung yung parodya na tinatawag, kumbaga paghiwalay, no, doon sa totoo, sa pamagitan ng katatawanan. So gumagamit ito ng pwedeng ibang medium sa paggamit ng larawan, no, na basagin yung katotohanan at magpasok ng bagong version. Alam mo, ang mga Pilipino ay pinanganak na spectator. So masaya tayo pag may pinapanood tayo. Kaya natutuwa tayo pag may kompetisyon, may nag-aaway, may pinagsasabong. Dahil naghahanap ang mga Filipino ng kakampihan. At kalimitang kinakampihan natin yung naaapi. Sa bilis ba naman daw natin pumick up ng intriga, lalo na kung mga sikat na personalidad ang bida. Hindi katakatakang bukang bibig ngayon ang gulpihang naganap sa airport. Pero mainam na rin daw na lubos-lubusin ngayon pa lang ang huntahan. Unti-unti na rin niyang mamamatay. Hindi katulad ng ibang pangyayari na sinikreto. No, ibang usapin yun. Ito kasi public. Nalaman ng public. Alam ko na yan. So, sawa na ako dyan. No? So, yun din yung positive dyan. Pag nalaman ng buong Pilipinas, madali ring mag-fade. Minsan lang nasubukan ang husay natin sa paggawa ng memes o spoof sa marketing strategy ng Department of Tourism nang ilunsad nito ang slogan na It's More Fun in the Philippines. At makakalusot ba naman dito ang banggaang Tulfo at Santiago? Hindi rin dapat nangyari yun. Kaya lang syempre, nagkabiglaan na yun eh. Hindi mo na inalala na celebrity ka or whatever kung sino ka. Para pong bumababa yung tingin ng mga tao dun sa dapat tinitingnan nila, tinitingalaan nila para sundin yung mga ginagawa. Moralistic ang mga Filipino eh. No? Nag-away, suntukan yan eh. Parang ginadjust, pwede naman palang makipagsuntukan, makipagsapukan. So masama para sa mga bata. Hanggat hindi ito nai-save ng apology, no? So hindi mababago yung image, masama. In fairness naman sa mga Pilipino, pag nagbigay na ng apology, nagda-die down yan. Tumatahimik tayo.
Okay, Jessica, ayon pa kay Prof. Jim Naval, mainam na rin daw na humantong sa demandahan itong away sa pagitan ni Raymart Santiago at ni Montulfo. Para ganun daw, pati itong mga nagbabatuhan ng kuro-kuro ay malaman daw kung sino ba talaga ang may sablay sa gulong ito. Jessica. Okay, pero medyo nalilito ako sa psyche nating mga tao di ba? On the one hand, sinasabi ni Professor Naval na moralista tayo. Parang laging hinahanap natin yung leksyon, sino ang tama, sino ang mali. On the other hand, lahat naman ng pangyayari, kahit yung mga trahedya at hindi magandang pangitain, nahahanapan natin ng katawa-tawa. Yes, Jessica, alam mo, yung explanation daw, pagpaliwanag sa atin dyan kanina ni Prof. Jim Naval, talaga namang halo-halo itong kultura, kaugalian nating mga Pilipino. At ito daw, sinasabi niya, nagsimula pa itong yung ugali natin na nakuha natin sa pagiging religious natin, na pag sinabi nga daw na kapag naaapi ka, mas malaki yung chance mo, mas malaki yung awa sa iyo ng Diyos, ng langit ka lang. Doon daw natin nakuha yung paghahanap natin ng naaapi at pagbigay natin ng simpatiya. At at the same time, dahil talagang lubos daw na mahilig tayo sa makukulit o masasaya ng mga eksena ng mga Pilipino. Kaya ito daw yung resulta, yung mga spoof na ganyan, yung mga memes na ganyan, Jessica. Okay, may isa pa akong nakikitang kontradiksyon. Napakalakas ng amor proprio natin, di ba? Yung hiya mentality. Pero ang galing nating mang-asar. Napakadali naman nating mapikon. Yes, Jessica, siguro it boils down to dun sa ugali rin natin mga Pilipino na gusto natin minsan, although masama man siyang pakinggan, nakikita natin na medyo napapahiya, nagsasuffer yung ibang mga tao sa paligid natin. Although ito naman yung mga ugali na kasama rin dun sa mga halo-halo na kaugalian natin mga Pilipino, Jessica. Okay, mahirap talaga tayong ispilingin. Maraming salamat, Cedric Castillo.